Nagtungo sa Office of the Ombudsman si dating Caloocan City Mayor Reynaldo Malonzo para maghain ng mga reklamo laban kay Caloocan 3rd District Representative Dean Asistio at sa 7 iba pang individual kaugnay ng umano'y flood control project sa lugar. Yan ang ulat ni Rod Lagusa. Nagaya ng reklamong graft, malversation at falsification of documents si dating Caloocan City Mayor Reynaldo Malonzo sa Office of the Ombudsman laban kay Caloocan 3rd District Representative Dean Asistio, DPWH District Engineer Roel Umali at 6 na private contractor dahil sa umano'y maanomalyang 79.2 million pesos flood control at iba pang infrastructure projects sa distrito. Ayon kay Malonzo, nakatanggap ng buong pondo ang mga nasabing mga proyekto pero kulang anya ng standard compliance. Sa tingin namin talagang anomalous. Pero yung portion pa lang yon, marami pa kaming nire-review. Sa tanong kung posibleng may nangyaring sa buwatan. Sa tingin namin yun kasi siyempre wala na mga amin na congressman na sila yung proponent nun pagka nagigipit na eh. Pero pag umarap sila sa tao, sinasabi nila sila nagpagawa ng proyekto na yan. Malinaw rin anya na may uugnay ang mambabatas sa proyekto base na rin sa mga tarpaulin at mga talumpati nito hinggil dito. Kasama sa mga inireklamo niya ay ang umano'y Ghost Flood Control Project sa Barangay 187 na nagkakalaga ng 19.2 million pesos. Maging ang road and drainage rehabilitation, road construction, building project, daycare center at covered court rehabilitation sa lugar. Dapat may masuspinde, dapat may managot. Kung kailangan makulong, makulong. Di ba? At saka kasi ngayon parang nakakalimutan na itong mga anomalya sa mga proyekto ng DPWH. Sinubukan ng PTV News na kunin ang panig ni Asistio kaugnay ng inihayang reklamo ni Malonzo pero wala pa itong tugon. Una nang nabanggit ang pangalan ni Asistio sa naging joint sworn statement ni Sara at Curly Discaya sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng issue ng flood control projects. Kasama si Asistio sa naimbitahan ng Independent Commission for Infrastructure noong nakarang taon para sa investigasyon nito pero binigyang din ni Asistio na wala siyang anumang kaugnayan sa issue ng flood control projects. Rod Lagusad, para sa Pamansang TV sa Bagong Pilipinas. Kaugnay nito, naglabas na rin ng pahayag si Caloocan City 3rd District Representative Dean Asistio kung saan iginit niyang walang ghost project sa kanyang distrito at lahat ng proyekto ay dumaan sa tamang proseso. Dagdag pa ni Asistio, naniniwala siya na ito'y pamumulitika lamang lalo't tatakbo umano si Malonzo sa susunod na halalan. Anya, hinihintay ng kanyang tanggapan ng kopya ng reklamo laban sa kanya.